Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ng mga kakaibang Naniniwala ba kayo sa aswang? Maraming nagsasabing katang-isip lamang sila. Isang alamat para tukutin ng mga bata. Pero paano kung ang kwento ay galing mismo sa mga taong nakaengkwentro sa kanila? Maniniwala ka kaya? Minsan akong nagambala ng isang nilalang na tinatawag naming aswang. Ako nga pala si Luloy, isang simpleng tao na may simpleng buhay. Nagsimula ang lahat nang minsang pumunta si Tio sa aming bahay. Sabi niya na inimbita daw siya ng kanyang kaibigan upang pumunta sa isang piyesta. Medyo may kalayuan ng barangay na yun pero ang dami namang pagkain. Wala siyang kasama kaya pinuntahan ako. Ano? Sasama ka? Saan po, Tio? Pista ang pupuntahan natin, Loy. Magpaalam ka muna sa mga magulang mo para hindi ka hanapin. Agad kong pinuntahan si tatay para makapagpaalam. Tay, sasama po ako kay Tio. Pupunta daw po kami sa pista. Sige, mag-iingat kayo. Sabihin mo sa tiyo mo na magdala ng ulam. Opo. Nang makarating kami sa lugar, napakatahimik nito na para bang walang pista ang nagaganap. Wala rin kahit sinong tao sa labas. Naisip ko na lang na baka busy lang talaga sila. Naglakad kami papunta sa bahay ng kaibigan ni Tio at doon agad niya kaming sinalubong. Sabi niya na kumain na daw kami dahil tanghali na. Halika na, Loy, kakain na tayo. Sige po, susunod ako. Iihi muna ako. Sige, bilisan mo. Matapos ng pag-uusap namin ay agad na akong umihi. Ngunit habang ako ay umiihi, may napansin akong may tumitingin sa akin. Isang lalaki. Nakapula ang kanyang damit at medyo matanda na ito. Iniisip ko na namamalikmata lang ako. Dahil lang tumingin ako ulit, ay wala na ito doon. Medyo natakot ako dahil bakit bigla na lang itong nawala. Nang pumunta ako doon ay nakita kong nag-iinom sila. Ilang oras nang silang nagiinom kasama ang kaibigan ni Tio. Hindi ako komportable sa lalaking yon. Parang may kakaiba sa kanya. Parang hindi siya normal gaya ng inaakala ko. Nang medyo palubog na ang araw ay agad na din kaming umuwi. Mahirap na din kasi kapag inabutan ka ng gabi sa daan. Kahit na ganun pa man ay inabutan pa rin ako ng gabi. Dahil kailangan ko pang daanan ang mga talayban bago makarating sa aming bahay. Ngunit sa paglalakad ko ay mayroon akong napansin na mga kakaibang ingay. Mga ingay na bago pa lamang sa aking pandinig. Habang naririnig ko ang mga tunog ay bigla na lang sumakit ang aking tiyan. Grabe talaga, sobrang sakit na para bang may gumagalaw sa tiyan ko. Nang ilang sandali pa ay bigla akong nasuka. Nagulat ako dahil may kasamang uod ang mga nasuka ko. At nakita ko rin ang kaibigan ni Tio. Kakaiba ang kanyang itsura. Kaya agad akong tumayo. At nang tumingin ako ay wala na siya doon. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking nakita. Ngunit ganun pa man ay nakauwi pa rin ako sa aming bahay. Pagkarating ko ay natulog na ako kaagad dahil sa sobrang pagod. Ngunit hindi ako masyadong makatulog dahil may iba't ibang ingay ang aking naririnig. Mga ingay na kumakaluskos. Nandiyan na parang may naglalakad sa bubungan. Nang ilang sandali pa ay bigla na lang humangin ang buong paligid. Kaya agad-agad akong sumilip at nagulat ako sa aking nakita. May dalawang tao na nakamasid sa labas ng bahay. Yun yung kaibigan ni Tio at ang nakita kong matanda doon sa barangay na yon. Kaya sobra akong natakot ng mga oras na yon. Lalo na't ako lang ang mag-isa sa bahay. Sila tatay kasi ay natulog sa kubo namin malapit sa may palayan.
Kasama ko lang ang dalawa naming aso na nakatali sa labas. Tahol lang ito ng tahol hanggang sa... Nagulat ako at napasilip sa labas. Ngunit wala akong nakita doon. Kahit yung aso namin ay hindi ko nakita. Nang ilang sandali pa ay mayroon akong nakitang itim na malaking aso sa labas ng bahay. Sa puntong iyon ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Paano ba naman kasi pumasok ito sa silong ng aming bahay. At doon nagpabalik-balik itong gumapang. Kaya dumungaw ako sa aking kama at sinilip kung ano ang nilalang na iyon. Ngunit bago pa man yun ay nagtangka na ang aswang na pumasok sa may butas ng pader namin. Nagulat ako kaya imbis na matakot ay kumuha ako ng sibat at saka tinusok ko ang mata nito. Tinamaan ko ito at kitang-kita ko na namimilipit ito sa sakit. Tapos bigla na lang itong nawala. Noong mga oras na yun ay dumating na rin si tatay. Sinabi ko sa kanyang lahat kung ano ang mga nangyari sa akin at nag-alala siya na baka bumalik ang aswang sa amin. Pero nung gabing iyon ay hindi ko na nakita ang mga aswang na yun. Kaya agad-agad akong nakatulog kaagad kasama si tatay. Nang kinabukasan ay pumunta si Tiyo sa aming bahay. Sinabi niya sa akin na isang pamilyang aswang ang gumambala sa amin. Dagdag pa niya ay may kakayahang magpalit anyo ang mga aswang na yon sa kahit anong hayop man ang kanilang nanaisin. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan dahil hindi ko pa naman sila nakikita. Ika nga 'di ba? To see is to believe. Bagong lipat lang ako sa isang probinsya dahil sa bago kong trabaho. Nagsimula ang lahat nung pauwi na ako galing sa aking trabaho. Nang mga panahong yun ay nakalimutan kong magpagasolina. Mabuti na lang at may nakita akong dalawang tao na pwede sanang mapagtanungan kung saan may malapit na gasolinahan. Di na kasi kakayanin kung ipagpapatuloy ko pa, lalo na't malapit nang dumilim ang paligid. Magtatanong lang sana ako, Manong. Bakit? Anong kailangan mo? Itatanong ko lang sana kung mayroong mas malapit na gasolinahan dito. Pasensya ka na pero malayo pang gasolinahan dito. Malapit na rin dumilim, masyadong delikado. Kung gusto mo, sumama ka muna sa sitio namin. Doon ka muna magpalipas ng gabi, masyado kasing delikado. Sige po, maraming salamat. Hindi na ako tumanggi pa kasi wala rin naman akong matutulugan. At isa pa, baka sarado na rin ang mga tindahan. Iniwan ko ang aking motor sa isang maliit na kubo dahil kunting lakad lang raw at makakarating na kami sa kanilang sitio. Kahit na nagdududa ako sa mag-asawang yun ay nilakasan ko na lang ang aking loob kasi kailangan ko ng matutuluyan ngayon kahit na iba ang pakiramdam ko sa kanila. Napansin ko rin ang kanilang daladalang bag. Masangsang kasi ang amoy nito at nilalangaw pa. Nagdudalawang isig pa ako, ngunit wala talaga akong pagpipilian. Napansin ko na may nag-iingay sa likuran ko, kaya nilingon ko ito. At doon ko nakita ang isang batang lalaki. Anong kailangan mo, boy? Kuya, huwag kang sumama sa kanila. Hindi sila mga tao. Pinatay nila mga magulang ko. Halika na. Huwag kang makikinig dyan. Bata lang yan. Hindi mo pa yan lubusang kilala. Kaya huwag mong paniwalaan yan. Maniwala ka sa akin, kuya. Kakainin ka nila. Maniwala ka. Hindi ka na makakauwi. Gagawin ka nilang hapunan. Sa ilang minuto naming paglalakad ay nakarating na rin kami sa kanilang sitio at talagang hindi ako komportable sa lugar na yun. Nang ilang minuto ay lumabas ako sandali dahil naiihi ako. Wala kasi silang CR kaya pinilit kong lumabas. Ngunit mayroon akong napansin sa harapan ko.
Nakita ko ang mga taong nakakulong. Sa pagkaalala ko, 4 sila doon. Tulungan mo kami. Anong nangyari sa inyo? Tulungan mo kami. Parang awa mo na. Ayoko na sa lugar na ito. Pero, bakit kayo nasa kulungan na yan? Kanang magtanong, tulungan mo kami. Aswang, sige na. Di ka na makakalabas dito. Kakainin ka rin nila. Bakit? Anong nangyari? Ba't may mga taong nakakulong sa labas? Kasama ka rin ba nila? Isa ka rin bang aswang? Anong gagawin nyo? Yung bag na nakita ko kanina, tao ba yun? Tama ka. Pero hindi ako aswang. Tao rin ako, nakatulad mo. Totoo na yung bag na nakita mo kanina ay tao yun. Ngunit bangkay na yun na galing sa sementeryo. Dahil kung hindi ko yun gagawin, papatayin rin nila ako. Katulad ng ginawa nila sa anak at asawa ko. Ha? Paano nangyari yun? Parang nakita ko sila kanina. Magtago ka. Anong kailangan mo? Yung bangkay daw, sabi ni Kapitan. Meron silang bisita na darating. Yun yung kakainin nila. Oo, doon sa may kusina. Nilagay ko kanina. Sige. Sumunod ka na lang doon. Sige. Totoo, nakita ko ang pamilya mo. Imposible ang mga sinasabi mo. Matagal na silang patay. Nakita ko mismo kung paano sila nilantakan ng mga walang hiyang yun. Kaya imposible yung sinasabi mo. Di ba kinausap mo ang anak mo kanina? Huwag na huwag kang makikinig dyan. Bata lang yan. Kinausap ko nga siya kanina, pero hindi yun ang anak ko. Isa yung aswang. Aswang ang kaharap mo. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paanong nanglilisik ang paningin niya sa'yo. Pero nasundan tayo. May bisita ka ba rito? Wala akong bisita rito. Sigurado ka? Meron kasing nakapagsabi sa akin. Sino? Siya. Nako, huwag kang maniwala dyan. Ganun ba? Sige. Sumunod ka na lang dun ha. Agad namang sumunod si Mang Tasyo. Habang ako, naiwan lang sa kanyang bahay. Inantay ko siya na bumalik. Ngunit ilang oras nang nakalilipas ay hindi pa rin siya nakabalik. Ilang sandali lang ay mayroon akong narinig na mga kakaibang ingay na nanggaling sa labas. Agad akong lumabas para sana umalis at lumayo na sa sitio na ito. Pero nagulat ako nang nakita ko si Mang Tasyo. Nakabulagta na ito at tuguan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero isa lang ang sigurado ako. Aswang ang pumatay kay Mang Tasyo. Dahil nga sa takot ko, ay agad akong pumasok sa loob. Ngunit tila ba may naririnig akong mga ingay. Mga kaluskos na animoy may mahahabang ko. Sinilip ko kung ano ang mga ingay na yon. Ngunit nagulat ako dahil mga aswang na nagbabaga ang kanilang mga mata. Napaatras ako at napatingin agad sa pintuan. Alam mo ba kung saan may malapit na gasolinahan rito? Malapit na kasi akong maubusan. Wala nang bukas ngayon. Kung gusto mo, sumama ka muna sa sitio namin.
Doon ka muna magpalipas ng gabi. Ang sitio ng San Juan ay maraming sikretong nakatago na kapag nabiktima ka nila ay hindi ka na makakatakas pa. Noon pa man at ngayon ay nananatili pa rin itong lihim ng San Juan. Nakakita na ba kayo ng aswang? Kung hindi pa ay hayaan nyo kung ikwento sa inyo ang nakita at naranasan. Tawagin nyo na lamang po akong Vincent. Nangyari ito nung nag-aaral pa lamang ako ng high school. Pero ng mga panahong yun ay bakasyon na. Kaya dun sa bahay mo na ni Tio ako nanatili ng mga ilang linggo. Maganda kasi ang lugar, tahimik at sariwang hangin ang iyong malalanghap. Kaya taon-taon akong pumupunta sa probinsya nila Tio para makapag-relax. Nga pala, magkapatid si Tio Efren at si Papa. Madalas na rin kaming kasama ni Tio noon, kaya komportable na ako na kasama siya. Pero marami akong naririnig ng mga bali-balita na may aswang raw at nag-aanyong hayop ng mga ito. Tinanong ko si Tio kung totoo ba ang mga balita, ngunit ang sagot niya ay, Huwag mong paniwalaan ang mga kwentong yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Di naman totoo. Nako, sa hayop ka matakot dito. Lalo na yung mga... Bagyang nawala ang takot ko nang sinabi iyon ni Tio. Hindi kasi siya naniniwala. Pero ganun pa man, hindi mawala sa isip ko na baka totoo nga sila. At hindi nga ako nagkamali sa aking iniisip. Gabi iyon, maliwanag ang buwan, kaya medyo makikita mo pa ang paligid. Nang gabing iyon ay nakikinig lamang ako ng radyo. Yun kasi ang ginagawa ko kapag hindi pa ako inaantok. Dayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala. Pero ngunit mayroon akong napansin sa labas ng bahay na maingay. Mayroon kasi dong bagong tayong bahay at hindi pa namin kilala kung sino ang mga nakatira dito. Maliit lang siya na bahay at gawa lang ito sa mga kahoy. So yun na nga, tiningnan ko ang bahay. Wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit bigla na lang namatay ang ilaw. Agad naman akong lumingon ulit dahil para bang may tumatakbo sa harapan ko. Isang maitim na hindi ko maintindihan. Nang ilang sandali pa ay para bang may lumundag sa bubungan. Sa tingin ko naman ay isa lamang yung ibon dahil mayroon akong nakitang pugad sa bubungan. Nang ilang minuto lang ay dinalo na rin ako ng antok. At isa pa, tumigil na rin yung ibon sa pag-iingay, kaya medyo napahimbing ang aking tulog. Pero nagising ako madaling araw. Hindi ko alam kung ano ang oras, pero sure akong nagising ako ng madaling araw na yon. Naiihi kasi ako, kaya kailangan kong lumabas kasi walang CR tong bahay ni Tio sa loob. Natatakot akong lumabas kasi kahit ganon madilim pa rin ang paligid. Ngunit wala akong pagpipilian kundi ang umihi sa labas. Nang nakaihi na ako ay nagtingin-tingin ako sa paligid. Ilang minuto lang ay narinig ko ang manok ni Tio. Talagang napakaingay nito, parang hindi ito mapakali. Nilibot ko ang aking paningin upang malaman kung saan ito nagmumula, pero sa hindi ko inaasahan, nakita ko ang aswang. Kinain nito ang manok ni Tio. Nagulat ako at kumaripas ng takbo. Isasara ko na sana ang bintana, ngunit napansin ko doon ang aswang na parang gusto niyang pumasok sa loob. Ako naman ang mga panahong yun ay hindi talaga ako makagalaw. Mabuti. Sen, ano bang nangyari sa'yo? Bakit nakatulala ka lang dyan? Ano nangyari? Talagang ng mga panahong yun ay hindi ako makapagsalita dahil na rin siguro sa takot na aking nararamdaman at sa aswang na aking nakita. Kinabukasan
Sinabihan ko si Tio na uuwi na ako. Pero hindi yun natuloy. Nang mga panahon kasi yun ay mayroong bagyo. Kaya naman, bumuhos ang ulan. Sinabi ko naman kay Tio na bukas na lang, pahuhupain ko muna yung ulan. Kasi nung mga panahon yun ay walang biyahe. Pero ang nangyari, naghapong hindi tumigil yung ulan. Ako naman ay hindi na ako makapaghintay. Ayoko na kasing maulit ang gabing yun. Kaso nga lang, di yun ang nangyari. Dito ka muna, Sen. Bibili mo na ako ng gas. Sama ko, Tio. Ayokong maiwan rito. Sen, ilang beses ko pang sasabihin sa iyo na guni-guni lamang yung nakita mo kagabi. Alam mo namang di yun totoo, di ba? Pero ang nangyari, naiwan talaga ako sa bahay. Ayoko kasing pumayag ni Tio na sumama ako sa kanya. Uuwi din ako agad, Sen. Pero ilang oras nang lumipas hindi pa rin nakarating si Tio. Hinintay ko siya na bumalik agad. Kaso gabi na pero hindi pa rin siya nakabalik. Ayoko pa namang maiwang mag-isa sa bahay. Lalo't nasa paligid lang ang aswang. At isa pa, ang dilim ng bahay. Hindi pa kasi dumating si Tio. Kaya wala pang gas yung ilaw namin. Ilang sandali lang ay may narinig ako kumakatok. Tio? Ikaw ba yan, Tio? Medyo nawala ang takot ko nang may narinig ako na kumakatok sa labas. Akala ko kasi na dumating na si Tio. Kaya pumunta ako kaagad. Pero nagulat ako dahil hindi yun si Tio. Kasi pulang-pula ang mata nito. Kaya imposibleng si Tio yun. Kaya agad akong bumalik sa kwarto at doon na lamang naghintay hanggang makarating na si Tio. Nung gabing yun ay napakalakas pa rin ng ulan. Ngunit habang naghihintay ako doon, nang makita ko yun ay agad akong tumakbo. Tio. Sen. Vincent. Nang gabing yun ay nagising ako sa bahay na ni Tio at meron siyang sinabi sa akin. Buti nilang talaga daw nakauwi na siya kaagad dahil kung hindi wala ako ngayon na nagkikwento sa inyo. Kayo, meron din ba kayong karanasan sa aswang? Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin noong sa lumang boarding house pa lamang ako nakatira. Hi, ako nga pala si Lera, second year college student sa isang university dito sa Laguna. Nagbo-board ako malapit sa school kasi taga Cavite talaga ako at hassle pag uwian araw-araw. Hindi naman ako choosy sa pagkain, kaya street food is life. Lalo na tuwing gabi. Paborito ko pa naman yung isaw at saka quick-quick. Pero may tindero ng quick-quick malapit sa boarding house namin na iba talaga. Iba siya, hindi lamang sa itsura, kundi sa pakiramdam kapag nandyan siya. Pamilyar kasi ang mukha niya. Parang nakita ko na siya dati. Unang linggo ko pa lamang nun sa boarding house.
Pero gabi-gabi akong nakakarinig ng mga ingay na parang sa kariton na tinutulak. Dahil dun, nagigising ako kaagad. Mabilis lang kasi akong magigising kahit sa mahinang ingay lang. First time kong nakita si Manong noong pauwi ako sa eskwelahan. Hindi siya tipikal na masayahing Manong dahil makikita mo na pilit ang kanyang ngiti. So ayun, lumapit ako sa kanya. Nakita ko rin na mayroon nang bumibili, kaya lumapit na ako para bumili. Sabi ko sa kanya, magkano po sa 10? Pero ngumiti lamang siya. Nilagyan niya ako ng mga 4 na piraso. Wala siyang salita at wala ring sauce ang nilagay niya sa quick-quick ko. Pagtingin ko sa tray, parang sobrang orange ang kulay nito. At napansin kong parang may mga ugat-ugat ito. Kinain ko pa rin. Gutom talaga ako ng mga panahon yun. Pero after mga 10 minutes, sumakit ang tiyan ko sobra. Literal na parang may bumaliktad sa loob. Hindi ako makapaglakad ng maayos. Talagang sobrang napakasakit ang tiyan ko. Pero nang nakarating na ako sa boarding house, nagsuka ako. At kakaiba talaga ang nasuka ko. Meron akong nasukang quick-quick. At meron din akong nasukang parte ng katawan ng tao. Palagay ko talaga sa quick-quick yun na kinain ko kanina. Kinabukasan ay kinuusap ko yung landlady. Sabi ko sa kanya, "Ma'am, kilala niyo ba yung tindero ng quick-quick sa may kanto?" Sagot niya sa akin, "Yung matangkad? Ngayon lang yan nagsimula nitong pasukan. May isa pa akong kaboardmate, si Justin. Meron siyang sinabi sa akin na kakaiba talaga. Nakita mo ba yung tindero? Sa totoo lang, may mali doon talaga. Nakita ko yung kamay niya minsan nung bumibili ako ng quick-quick. Mahaba yung kuko niya, parang hindi normal. Tapos tahimik lang siya at laging nakatingin sa'yo. At ito pa, isang gabi dumaan ako sa may iskinita at nakita ko yung tindero. Kumakain siya na animoy parang hayop. Talagang napatigil ako ng mga gabing yun. Pero nang tumingin siya sa akin, para siyang gutom at baliw. Tumayo talaga ang mga balahibo ko nang sinabi yun ni Justin. Makalipas ang ilang araw, nagkagulo sa boarding house. Kasi yung isa naming kaboardmate na si Lara ay bigla na lamang hindi umuwi. Sabi ng karoommate niya na bibili lamang daw siya ng quick-quick. Pero simula nun hindi na siya nakauwi. Siyempre nag-report kami sa barangay pero walang nakita. Mga 2 araw matapos mawala si Lara, mga bandang 11 PM, bigla na lamang may kumatok sa gate ng boarding house. "Iha, may bago akong luto. Gusto mong tikman?" Nagulat ako dahil boses yun ng tindero. At nagtataka rin ako dahil sa gate siya kumakatok. Pero nandoon siya sa likod ng boarding house. Tinignan ko ito sa bintana at doon ko siya nakita. Tumalon siya sa bakod at kitang-kita ko ang itsura niya. Hindi na siya tao. Tuyong-tuyo ang balat nito at itim na itim ang kanyang mata. Pero bigla na lamang itong nawala. Literal na sumulpot na lamang ito sa harapan ko. Dahil doon ay agad kong sinirado ang bintana at bumalik ako sa kwarto dahil sobra talagang takot ang nararamdaman ko noon. Pero naririnig ko pa rin ang mga ingay galing sa labas ng bahay. Merong ingay ng kariton at meron ring mga kaluskos na galing sa labas. At isa pa, naririnig ko ang boses niya. "Luto na ito, Iha. Tikman mo na." Talagang di ako makagalaw ng mga panahon yun. Nang ilang sandali pa, ay may narinig ako na kumakatok sa pintuan. Hindi ko alam kung sino dahil hindi naman ito nagsasalita. Kaya tinignan ko na lang.
Nagulat talaga ako. Pero isa lang palang yung masamang panaginip. Pero yun ang akala ko. Dahil nakita ko ang pintuan ng kwarto ay bahagyang nakabukas. At pumunta rin ako sa likod ng boarding house. Nakita ko roon ang nagkalat na quick-quick. At isa pa, nandoon din yung kariton niya. Pero ito talaga, kahit na lumipat na ako ng boarding house, ay naririnig ko pa rin ang boses niya. At pakiramdam ko talaga na nandito lamang siya. Nakamasid lamang siya sa akin. Isang hapon nga nung pauwi ako galing sa school, nakita ko yung nagbibenta pa rin ng quick-quick. Pero di ko sure kung yung tindero na yon, kasi hindi na talaga ako lumalapit. Pero nang tinignan ko itong mabuti, di na nga ito yung tindero, pero halos parehas lang sila ng ngiti. Kayo mga katakot, nakikilala nyo ba ang lalaking ito?